Sabit! Sabit na sa likod. Naipit sa pagitan ng truck at kasalubong na SUV ang isang nag-counterflow na motorsiklo. Ang SUV, idiretso pa ang pag-abante. Naka 1 milyong views sa social media ang video na ito at nakarating na rin sa Land Transportation Office. Ayon sa LTO, may mali ang motorsiklo dahil nag-counterflow siya pero hindi rin daw tama. Nagitgitin ng SUV ang rider dahil pwede itong masaktan. Dahil dito, nag-issue ng show cause order ang LTO sa mga may-ari ng mga sangkot na sasakyan. At pinagpapaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at kung bakit hindi dapat bawian ng lisensya o suspindihin ito. Pinasusuko rin ng LTO ang kanilang mga lisensya at nakatakdang suspendihin sa loob ng 3 buwan hanggang dinidinig ito. Sampal, pananakit at pangungutya ang sinapit ng 2 babaeng estudyante sa magkahiwalay na insidente ng bullying sa Cagayan de Oro City. Ipinatatawag na ang mga sangkot sa insidente pati na ang kanilang mga magulang. Saksi si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sinampal, sinabunutan, at sinabihan ng mga masasakit na salita ang isang babaeng estudyante sa Cagayan de Oro City ng kanyang kapwa estudyante. Sa gitna ng pambubuli, isa pang babae ang dumaan at ngumiti sa tapat ng kamera at tumabi sa biktimang sinasaktan. Ang video ng pananakit na viral na ngayon, in-upload ng kapatid ng biktima online. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga sangkot, hindi nangyari sa loob ng kanilang paaralan ang insidente. Sa CR daw iyon ng isang establisimento malapit doon. They have been given an invitation by the respective advisors and also the guidance counselor and my grievance committee chair also. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang pahayag ng magkabilang panig. Nangako naman ang pamunuan ng eskwelahan na titignan nila ang mga posibleng psychological intervention para sa mga estudyante. We cannot implement at one time all these programs, but we have been starting. No, nag-start nami for the last school year, last year 2025, and we are still doing until now. Isa pang insidente ng pambubuli ang naitala sa Barangay Lapasan naman. Makikita sa video ang pagsunod ng ilang babae sa isang babaeng estudyante na nakauniforme. Dinig pa ang tawanan at pangungutya nila sa babae habang unti-unti silang lumalapit dito. Maya-maya, paulit-ulit na hinila ang buhok ng biktima hanggang sa sabunutan at pagtulungan na nila ito. Nang matumba ang biktima, doon na nagpulasan at tumakbo palayo ang mga nanakit sa kanya. Ayon sa Barangay Council ng Lapasan, residente ng naturang barangay ang biktima at mga nanakit sa kanya. Ibinatawag na raw nila ang mga estudyanteng sangkot, mga magulang nila at opisyal ng eskwelahan. Kaya maybe kaning mga victims or kaning mga suspects sa bullying might have some issues sa ilang mga panimalay, no? Like kanang abused by their parents. Muna mo gipatawag din ni Kapitan BCPC, VAUC, ang Barangay Executive Support and Legal Affairs Office. Patuloy ang investigasyon. Sinusubukan din namin makuhanan ng pahayag ang magkabilang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 64,000 piso ang tinangay ng mga hold-upper mula sa magkaibigang lumuwas pa mula Baguio City para mag-apply ng security license sa Pasig. Ang mga suspect nagpanggap pa umunong pulis. Saksi si Maki Pulido. Lumuwas mula Baguio City ang magkaibigang ito patungong Pasig City nitong Martes. Ipinangako kasi ng inakalang kaibigan nila na may kakilala siya sa PNP na kayang ayusin na magka-security license sila kahit walang isumiteng mga requirement. Nagmamadali kasi kami para maka-apply agad ng guard kasi saktong may nagtatawag din sa amin. Baka makuha yung spot. Sa kanilang pagdating nitong Martes ng hapon, pinapunta sila sa isang bakanteng bahay sa Barangay Pinagbuhatan. Nagkunwaring lumabas ng bahay ang
inakalang kaibigan at pagbalik. May kasama ng mga lalaki na naka-police uniform. Tinutukan umano sila ng baril, pinagbantaan at tinangay ang baon nilang 64,000 pesos at mga cellphone. Ang pera pambayad sana sa aayusing security license. Huwag kayong lalabas. Huwag kayo nalabas. Papatayin ko kayo kung lalabas kayo. Andyan na yung mobile. Antayin nyo lang. Nagpasaklolo ang mga biktima sa Pinagbuhatan Police Substation na agad rumisponde. Kinagabihan na aresto ng Pasig Police ang 6 na suspect na mga residente ng barangay Pinagbuhatan. Walang katotohanan ng lahat ng binibintang sa amin, ma'am. Bali sa korte na lang po kami magpapaliwanag. Sinampahan na mga suspect ng mga reklamong robbery, illegal possession of firearms at illegal drugs at usurpation of authority. Pero ang masaklap, hindi na naibalik sa mga biktima ang tinangay na pera. Paalala ng hepe ng Pasig Police, huwag gumamit ng mga fixer. Hindi rin kailangang magpunta sa PNP headquarters sa Camp Crame para kumuha ng security license dahil may mga regional office na ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA. Magipag-transact lang po tayo sa mga legitimate na mga police offices at iwasan po natin na magipag-transact sa mga fixer. At ito naman mga ganitong sitwasyon na iiwasan kung legitimate police offices. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Inalmahan ng ilang grupo at kabataan ang binitawang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression at ang pagtawag niyang weak o mahina sa mga kabataan ngayon. Sa isang social media post, sinabi naman ni Padilla na base sa datos at hindi lang opinyon ang kanyang pahayag. Saksi si Danotin Punco. Marami ang napareact sa pahayag na ito ni Robin Padilla kahapon ng talakayin sa pinamumunuan niyang Committee on Public Information ang panukalang i-ban sa social media ang mga kabataan. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Nasabi niya ito matapos maungkat ang tungkol sa mga kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Pero ang ilang kabataang aking nakausap may gustong itama sa mga pahayag ni Padilla. Ang pagiging vulnerable, for example, sa amin po, hindi naman po siya sign of weakness for me. Kakaiba po tayo ng generation, so ibig sabihin, so parang magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before yung nung panahon nila hindi siya na tawag dito, nadadiagnose kasi ayun nga mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. I believe it's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, it's not easy naman to open up and it takes a lot of courage and strength to speak up about it. Pinalagan din ng ilang grupo ang pahayag ni Padilla lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ng depresyon na nararanasan nila dahil sa hinaharap nilang krisis araw-araw. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Padilla. Pero sa isang post sa social media, sinabi niyang hindi lang bunga ng kanilang mungkahi o opinyon ang sinabing weak ang kabataan ngayon kundi base sa datos. Kaya kung nais daw makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, dapat tugunan ang nakasaad sa datos at harapin ang nangyayari sa kabataan. Base sa datos ng Public Health Research Institute na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa mahigit 11 milyon ang prevalent cases ng mental disorder sa Pilipinas as of 2023. Sa bilang na ito, mahigit 3 milyon naman ang prevalent cases ng depressive disorders. Sabi ng sociologist na si Ash Presto, maaaring makaranas ng depression ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. At hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan ay may ambag din ang lipunan. Painting depression as weakness is also dangerous, especially because there are also some social aspects to depression. And sometimes we do also have young people
who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Nakababahala raw ang komento ni Padilla kasi tila binabaliwala at minamaliit nito ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak. And we are reinforcing the stigma of a particular mental condition as de facto indicator of weakness. Ayon pa kay Presto, dapat magkaroon ng infrastructure at intervention para sa mga dumaranas ng mental health issues. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Ikinagulat ng kampo ni dating Senador Bong Revilla na siya na lang ang natirang respondent sa reklamong plunder kaugnay sa maanomalya umanong mga flood control project. Nakasaad po yan sa counter-affidavit ng dating senador. Naging testigo na kasi ang iba pang pinangalanan sa reklamo na sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DPWH Engineer Gerard Opulencia. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Justice, may sinusunod na proseso para maalis ang isang respondent sa reklamo. Ang sabi naman ng Prosecutor General, kung naniniwala ang tagapagsalita ni Revilla sa kanyang sinasabi, dapat niya itong talakayin sa counter-affidavit at hindi sa media. Personal na dumalo si Revilla sa preliminary investigation ng Department of Justice at nagbigay pa siya ng mensahe sa mga nag-akusa sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Supporters Salamat sa yung pagdarasal para sa akin. Palitan na ang kinatawan ng China sa Pilipinas. Yan po ang iminungkahi ng ilang senador sa gitna ng maanghang na salita sa pagitan ng mga opisyal ng Chinese Embassy at ng Pilipinas. May panibagong tirada naman ang tagapagsalita ng Embahada ng China laban sa ilang senador. Saksi, si Mav Gonzalez. Matapos ang palitan ng maaanghang na salita ng mga opisyal ng Chinese Embassy at gobyerno ng Pilipinas, mungkahi ng mga senador, palitan na ang kinatawan ng China sa Pilipinas. Mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Hindi na ba sinaalatid yung person na naggrata pero he's not, I don't think he is, they are, the current embassy officials of China are improving or helping improve the relationship between China and the Philippines. We should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against the officials of our government. Bago nito, naglabas ang mga senador ng resolusyong kumukondena sa mga sinabi ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, hindi naman binabantaan ng Senado ang Chinese Embassy, kaya hindi niya anya naiintindihan kung bakit agresibo sila. O baka katang-isip lang nila. The resolution is no way a threat to any members of the Chinese Embassy. Silang aggressor dito. We're just expressing the voice, the sentiments of the official folks na matagal lang naharas, nabubuli. Totoo naman yung mga pinanggagawa nila. Sabi ni Tulfo, dapat mag-usap ngayon ambassador to ambassador para maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang bansa. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, punot dulo nito ay ang iligal na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nagkaroon na ng arbitral ruling noong 2016, ayaw nilang kilalanin. Ayaw natin silang awayin, pero ayaw din natin at hindi tayo papayag na aagawin nila at manatiling narariyan sila illegal sa usapin ng ating exclusive economic. So, yung bitiw nilang salita after our resolution ay patunay talaga na isa silang bully. Bagaman hindi pumirma sa resolusyon ng Senado kontra sa mga pahayag ng Chinese Embassy, sabi ni Senador Robin Padilla na dapat maging diplomatiko. Dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Firm daw, pero diplomatic, hindi bastos. Kung ano man ang gawin ng Senado, amin yun. Kasi hindi naman yun
Hindi namin sinasama ang executive doon, o hindi namin sinasama ang judiciary doon. Desisyon lang ng Senado yun. O, kaya kung ano man yung posisyon namin, walang sino man na pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa resolusyon na yun. Kasi nga, ang gusto ko, tanggalin yung sinasabi na sinusuportahan si Tariela. Ang mungkahi ng mga senador nagmula sa bagong banat ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Ji sa isang pahayag, kung tingin sa kanila ay bastos, ano na lang aniya ang mga senador na nagsabi sa kanila sa plenaryo na umalis na. Sinasabihan aniya silang hindi marunong rumespeto, gayong may mga senador na tumawag sa China bilang bully at sinabihan ang Chinese Embassy na bad guest at troll farm. Hindi anila sila mape-pressure sa mga pahayag o resolusyon at sasalagin ng anumang kasinungalingang sabihin laban sa kanila. Sagot ni Senate President Tito Soto sa huling tirada ng Chinese Embassy, nakakainis pag kinakanti ka at hindi ka kumikibo. Mas gusto raw niyang manginis na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.